Hindi siya nakapokus masyado doon sa kita. It is pang sarili, yung isang dipanggulayan. Ako si Randy Valderas. Ako ay Learning Site Cooperator ng Agricultural Training Institute. Ang ginagawa namin dito is mostly organic farming. So, mayroon din kaming mga technology na ginagawa rito para may sagawa namin o magawa namin yung pagpa-farm na hindi gumagamit ng chemical. Katulad ng wood vinegar production, isang dipanggulayan, at marami pang iba. Noong araw, kapag nagtatrabaho kami ng malaki, nakikita namin na siyempre medyo mahirap yung maggulay, mahirap din maggamas. Ngayon, kung naiisip ko na pag ako ay maggugulay, yung pang sarili lamang, bakit hindi ako gumawa nung isang gulayan ko na madali ko lang galawin tapos nandun lahat yung mga kailangan ko sa kusina. So, ibig sabihin, magtatanim ako, pero yung mga gusto ko lang na itanim. So, doon pumasok yung ideya ko, bakit hindi ko gawin na mag-create nung isang technology na nandyan siya lahat. So, pero sa napakaliit na lugar. Hindi mo kailangan ng metro-metro, yung panukat na ganyan. So, doon pumasok yung dipa-dipa lang and dangkal-dangkal. So, para sukatin yung iyong area. Then, inisip ko ilan yung ipapasok kong gulay. Katulad yon, o kung gulay siya or herb ba yung ilalagay mo. So, at least 16 na klase. Ang unang proseso niyan, i-layout mo siya, isang dipa kung gaano kalaki yung dipa mo. Then kapag na-layout mo na o gaano kalaki yung estimate mo na gagawin mo, huhukayin mo siya ng mga 2 dangkal. So, dangkal po ang pinag-uusapan. Yung unang isang dangkal na portion ng lupa, hinihiwalay yan. Tapos yung pang-ilalim na lupa ay hinihiwalay din siya. Okay, kapag nagawa na yung paghuhukay na yan, so, lahat ng mga nabubulok na bagay, mga damo, kung may mga katawan ng saging, o whatever na mga dahon-dahon dyan, basta biodegradable, ilalagay mo as in puno, siksikin mo. So, imagine butas yon, ilalagay mo lahat ng nabubulok. Then, yung pang-ibabaw na lupa at pang-ilalim na lupa, magkaiba po yon ng paglalagay. Ang unang ilalagay doon, ibabalik, ay yung pang-ibabaw na lupa. Okay. So, kapag nagawa na po natin, mahukay yon, so magkahiwalay na yung dalawa, ibabaw at ilalim, titimplahan po natin yung lupa na yon ng compost o yung mga vermicompost o mga natural na abono. Parehas sila yung pang-ilalim at pang-ibabaw. Okay. Pag natimplahan natin yon, walang specific na dami. As long as kaya mo siyang lagyan ng mas marami, much better. Kasi organic naman yan or natural yung mga ilalagay mo. Pero dyan sa isang dipa, maganda kung may 2 sako ka, magkabila. Kung marami kang resources ng mga abono. Pero kung may tag-1 sako ka lang na ihahalo, okay pa din. So, applicable po kahit wala kang huhukaying lupa. Kung nasa urban ka, tapos simentado yung lugar mo, so pwede po yan. Pwedeng singtaas lang ng 2 dangkal o maybe 2 hollow blocks na pinagpatong lang yan or maybe zero. So, pwede mong ipaikot yan, tapos yun yung lalagyan mo ng tinimplang mga lupa. So, pwede kang magtimpla ng lupa and yung mga compost para magkaroon ng pagkain ng halaman mo. So, pwede kang kumuha ng mga topsoil o whatever na mga soil na mga available. So, patatabain mo lang siya gamit yung mga, kung wala kang production, kahit bumili ka ng mga compost. Pero kung may production kang sarili, much better. So, yung ating isang dipang gulayan, may 16 na klase ng gulay. So, kung siya ay natiniman mo yung slot ng para doon sa gumagapang, so, ibang pananim ang ililipat mo pag siya ay natapos na doon sa kanyang cycle. So, ibig sabihin, parang nagka-crop rotation ka. So, kung tinaniman mo ng apalaya, pwede mong taniman sa susunod ng sitaw. Pagbabalik-tarin mo lang sila. So, yung nilagay mo kasi mga nabubulok doon sa ilalim, mabubulok yan tapos magiging konsumo pa rin ng halaman.
So, nandyan na rin yung mga sustansya niya na makakain. Kaya medyo tatagal yan. Kapag nagamit na ng halaman yung mga dapat nilang abono na kakainin, magdadagdag na lang ikaw ng iyong mga pataba para mas gumanda uli yung halaman. Yung sa pag-maintain yan, so yung pamilya natin, pwede natin gawing activity yan sa umaga. Punta tayo diyan, no? Parang bonding time natin and exercise natin, damu-damuhan lang, tingnan lang kung may uod yan. So, kumbaga doon lang sa buong pamilya natin is kaya na natin gawin yung pag-maintain yan. So, nakakatuwa pa na imagine mo kung mandyan ang isang buong pamilya, habang tayo nag-take ng coffee, may konting kwentuhan, bonding time nyo na yung nandoon kayo. So, healthy pa yung food na pinoproduce nyo.